Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang akin pong classmate sa Pampanga ay si Among Ching Huertes. Hindi ko alam kung kilala ninyo. Ano po? Si Among Ching. Kaya ang una ko pong natutunan na Kapampangan ay Saguli. Saguli. Ano po? Ang tema po na ibinigay sa akin na atin pong pagninilayan ay propagating the devotion to Saint Peter the Apostle. Ano po? Maaga po akong dumating, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagdasal sa loob ng simbahan. Ano po? At ang una ko pong tinanong, anong ibig sabihin ng Apong Iro? Ano po? Yung pala ay Lolo Pedro. Ha? Lolo Pedro. Ano po? Maganda yung may natututunan kayong bago. Ano po? How to propagate, how to deepen the meaning of the devotion to Saint Peter. Ano po? Bago po sagutin ang tanong na yon, dapat ang unang tanong ay bakit? Bakit? Why? Bakit kailangan nating mayroon tayong debosyon kay Saint Peter? Ano po? Mahirap yung atin pong sinishare, atin pong pinapalaganap ang debosyon, pero hindi natin naiintindihan kung bakit natin ginagawa ito. Sino po ba si San Pedro? Alam po natin na siya po ay isang apostol. Ano po? Isa siya sa mga apostoles. At ang isa po sa pinakamagandang pagtuunan ng pansin sa pagkatao ni San Pedro ay kitang-kita natin ang kanyang pag-amin. Mahalagang-mahalaga ito. May pag-amin sa kanyang kahinaan. Merong pag-amin sa kanyang kahinaan. Ano po? Sapagkat, sabi ko nga po, madalas ko doon sinasabi, ang natatanging pagkakamali na pwede nating itama ay ang pagkakamaling kaya nating aminin. Kasi kung hindi nyo kayang aminin ang inyong kahinaan, hindi nyo kaya itong baguhin. Ano po? Hindi nyo pwedeng itama ang sinumang tao na hindi kayang aminin ang kanyang pagkukulang, ang kanyang pagkakamali. Pag sinabi nyo, oy, late ka. Ako late? Hindi naman ako late. Ano po? Maaga lang siya. Oh. Ay hindi yung darating ng maaga. Kasi palaging may dahilan. Pag tayo ay palaging may dahilan, hindi tayo uunlad. Si San Pedro, bagamat, alam natin siya ang pinili ni Jesus na maging luklukan, ano po, darak, ay meron siyang kababaang aminin ang kanyang kahinaan. At dahil doon, pinilit niya na umunlad ang kanyang buhay espiritual. Wala naman sinilang sa ating banal. Ano po? Kailangan natin tanggapin na walang isinilang sa atin na banal. Pinipilit lang nating magpakabanal. Bakit ko sinasabing walang isinilang na banal? Sapagkat minana natin ang kasalanan ng ating unang magulang. Ang kasalanan ni Adan at ni Eva. Maganda pong pagtuunan
ang pagkatao ni San Pedro, ang kanyang kahinaan, ang pabugso-bugsong kalooban, di po ba, sabi niya, ay hindi kita iiwanan. Di po ba, At siya ay sinabihan ni Jesus, bago tumilaok ang manok ng tatlong beses, itatanggi mo ako. Itatanggi. At yun nga, at sinabi nga ni Pedro, di kita kilala. Mga minamahal na mga kapatid, nagtagpo, kung inyo pong babasahin ang Ebanghelyo, nagtagpo ang mata ni Pedro at mata ni Jesus. Nagtagpo ang kailang mga paningin. Walang sinabi si Jesus, ngunit sabi sa pag-aaral, yun ang dahilan ng pagluha ni Pedro hanggang kamatayan. Meron siyang kababaang loob. Meron siyang katatagan sa gitna ng kanyang kahinaan. Meron siyang pagsisisi at nagkaroon siya ng paninindigan para sa Ebanghelyo. Kaya nga sa huli, ipinako siya, dala ng kanyang pananampalataya, at sabi niya, hindi ako karapat-dapat na ipako tulad ng aking Panginoon, kaya ipinako siya ng patiwarik. Ano po? Ipinako ng patiwarik. 5 bagay na ibig ko pong pagtuunan nyo ng pansin. Unang-una, nung nagsalita si Jesus kung saan siya po'y nakiupo sa bangka ni Pedro, at nang pagkatapos niya at niyaya niya si Pedro, agad-agad na sumunod si Pedro. Iniwan ang hanap buhay. Ano pa? Iniwan ang hanap buhay. Agad-agad, merong radical transformation, embracing the call to emulate the Master. At marahil, ito po ang unang dahilan, bakit kailangan natin na magkaroon ng debosyon kay San Pedro? Nawa ay magkaroon tayo ng agarang pagtugon sa panawagan ng Diyos. Hindi po lahat na nagsisimba tumutugon sa panawagan ng Diyos. Hindi. Aminin po natin, hindi lahat na nagsisimba ay agarang tumutugon sa panawagan ng Diyos. Ano mo ibig sabihin? Nagsisimba, pero patuloy sa kasalanan. Di po ba, Nagsisimba, kasamang kabit. Nagsisimba, kurap. Nagsisimba, hindi maayos ang trabaho. Nagsisimba, hindi mabuting anak. Nagsisimba, hindi mabuting asawa. Merong hidwaan ang buhay pananampalataya at buhay pang-araw-araw. Ang unang paanyaya ni San Pedro ay, talikuran mo ang lumang buhay kung gusto mo talagang sumunod sa Diyos. Mahalaga po yun. Ang debosyon kay San Pedro, unang-una, ay ang paanyaya na yapusin ang pananampalataya at makita ang pananampalatayang ito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Hello? Kasi madali lang magsimba. Di po ba, At pag ayaw mo si Father, tinatapos mo ang misa sa pamamagitan ng pagtulog sa misa. Di po ba, Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Kaya sa homilia, mahaba-habang
pagtulog. Di po ba na? Kitang-kita ka ng pari doon, nakanganga ka. At magbulat mo, nagtagpo ang inyong mata parang si Jesus at si San Pedro. Ano po? Si San Pedro may pagsisisi, pero ikaw may pangangatuwiran. Di po ba na? Kaya pagkatapos ng misa, lalapit ka kay Father, Father, ganda ng homily mo. Sasabihin ni Father, ano sinabi ko? Ano sagot mo? Basta maganda. Kasi wala kang masabi, hindi po ba na? Ha? Hindi. Ang paanyaya ni San Pedro, there must be a radical change that align with our deepest value when we are called to a relationship with God. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi lang yung pagsisimba, pagdarasal, pagrorosaryo, pagnonobina, kundi merong pagbabagong buhay. Dapat merong pagbabagong buhay. Ikalawa, mahalaga po ito. Si San Pedro ay tinuturuan tayo na magkaroon ng kababaang loob upang tayo po ay hindi lang itinatama ang pagkakamali, kundi merong pagsisisi sa kasalanan. Alam po ninyo, hindi ko po alam dito sa Pampanga, ano po, sa inyong parokya, ang malungkot na kwento ngayon ay maraming nangungumunyon, pero hindi naman nangungumpisal. Maraming nangungumunyon, pero hindi nangungumpisal. Di po ba, anak? Father, wala naman akong kasalanan. Yun ang malaki mong kasalanan. Wala kang kasalanan. Ano po? Ha? Hindi mo kayang aminin na ikaw ay may kasalanan. Di po ba, anak? Mahirap yung may nangungumpisal. Pag-load niya, Father, ang kasalanan po ng asawa ko. Bakit asawa mo? Ha? Kasalanan mo, nanay. Ano po? Ha? Wala po akong kasalanan. Nako. Ha? Mahirap makinig sa kumpisal na ang kinukumpisal ay kasalanan ng asawa. Kasalanan ng anak. Ano po? Hindi tayo pwedeng magbago. Sabi ko nga, kung walang pag-amin. Pero mahalaga sa pag-amin, merong pagsisisi. There is a practice of humble repentance. Ano po? Alam natin, Peter famously denied Jesus 3 times. Alam natin na nahiya siya dito. Alam natin na tumangis siya. Alam natin na binigyan siya ng pagkakataon na sa muling pagkabuhay, tinanong si Pedro, iniibig mo ba ako? Di po ba, 3 beses tinanong yon, iniibig mo ba ako? Ano ibig ko sabihin? Hindi sinumbatan ni Jesus si Pedro. Hindi sinumbatan. Hindi niya sinabi, ikaw ha, 3 beses mo ako itinanggi. Hindi. Ang tinanong niya, iniibig mo ba ako? Bakit mahalaga po yun? Ano po? Sapagkat, ang paanyaya ng ating patron ay na ang iyong pagsisisi ay dala ng iyong pagmamahal sa Diyos. Hello? Kasi pwede kang magsisi dahil natatakot ka lang. Ano po? May mga nagsisisi dahil natatakot. Ang paanyaya po ng patron ay sana ang pagsisisi ay dala ng pagmamahal sa Diyos. Hindi dahil obligasyon. Hindi dahil natatakot ako na baka pag ako'y nagkasakit ay hindi ako pagalingin. O natatakot ako baka hindi ako pagpalain. Hindi.
Sana ang pagsisisi ay nakaugat sa pagmamahal. Pag sinabi nung nanay, "Anak, bakit napakamasunurin mo?" Ang sagot ng bata, "Ay di wala akong baon." Wala ako baon. Sa madaling sabi, kung may mapagkukunan siya ng ibang baon, hindi na siya maging masunurin. Marami sa atin ang ginagawa ang mga bagay-bagay na tama, pero mali ang dahilan. Hindi pagmamahal. Alin sa atin ang ating mga pagsisimba ay dahil mahal natin ang Diyos. Sa totoo lang, hindi lahat na nagsisimba, sabi ko nga, ay dahil mahal ang Diyos. Di po ba, anak? Alam niyo po yung kwento na kung saan kasalubong ni Jesus ang anghel, sa isang kamay may hawak na sulo, sa isang kamay may hawak na timba ng tubig. At tinanong siya ni Jesus, "Anong gagawin mo dyan?" Sabi niya, "Susunugin ko ang langit at sa tubig na ito, papatayin ko ang apoy ng impyerno." Sabi, "Bakit mo gagawin yan?" Para malaman po natin, Panginoon, kung sino lang ang sumusunod sa iyo dahil mahal ka. Kasi may mga taong sumusunod sa iyo dahil takot lang sa impyerno o kaya ay gusto lang makarating sa langit. Hello? Naintindihan po ba niyo yun? Siyempre, gusto niyo makarating sa langit. At siyempre, ayaw niyo makarating sa impyerno. Tama po ba? Ang tanong ng anghel, paano kung walang langit at walang impyerno? Meron kayang magmamahal sa Diyos? Di po ba, anak? Mas malalim na tanong yon. Kung walang langit, pero alam nating may langit, kung walang impyerno, at alam nating may impyerno, sino sa atin ang gagawin ang tama dahil mahal natin ang Diyos? Sino sa atin ang gagawin ang nararapat dahil mahal natin ang Diyos? Ang hamon ng ating patron ay ano? Hindi yung ginagawa mo lang ang tama, dahil yan ang tama, kundi dahil tama ang dahilan. At ano ang tamang dahilan? Mahal mo ang Diyos. Ano po sabi ni St. John of the Cross? In the twilight of your life, paborito ko po ito. Ano po? In the twilight of your life, when you bend your knees before God, God will never ask the question, how much money you have, where you have been, what titles you have gained, but how much love you have given. Sa huli daw po ng ating mga buhay, sa takip silim ng ating buhay, sa ating pagluhod sa harapan ng Diyos, hindi tatanong ng Diyos magkano ang iyong pera, magkano ang iyong naipon, saan ka nakarating, ano ang iyong naabot. Ang tanong daw ng Diyos ay, gaano kalaking pag-ibig ang iyong pinagkaloob. Sa madaling sabi, sa iyo pong ginagawa, gaano kalaking pag-ibig ang dahilan. Di po ba, anak? Mahalagang tanong po yun. Gaano kalaking pag-ibig? Yung mga anak na sumusunod sa magulang, gaano kalaking pag-ibig ang dahilan? Kamakailan, nabasa ko po ito. Ano po? Isang katotohanan sa panahon ngayon. Unang-una, ang tahanan ng magulang ay palaging tahanan ng mga anak. Totoo po yan, di po ba, anak?
Kahit tumanda na mga anak, ang tahanan ng magulang ay palaging tahanan ng mga anak. Pero, ito, malaking pero, ang tahanan ng mga anak ay hindi palaging tahanan ng mga magulang. Di po ba? Ang mga magulang, tanggap lahat ng anak pag bumibisita. Pero hindi lahat ng mga anak na pag binisita ng magulang, tanggap nila. Di po ba? Yan ang malungkot na katotohanan. Ang tahanan ng magulang, pag umuwi ang anak, tanggap. Anak, kumain ka na ba? Anak, may basa ang likod mo, anak. Di ba? Kahit gaano nakatanda ang magulang, kahit professional na ang anak, ang tahanan ng magulang ay tahanan ng anak. Pero ang malungkot na kwento, yung tahanan ng anak, hindi welcome ang magulang. Hindi lahat ng tahanan ng anak, welcome ang magulang. Tabi po ha, tabi. Wala akong kilala sa inyo ha, baka sabihin may pinaparinggan si Father. Wala po, ano po. Pero yun po ang katotohanan, di po ba anak? May mga anak, pag dinalaw ng magulang, sasabihin ng anak, ba't nandito na naman yan? Ha? Di ba? At sasabihin, bigyan mo na yan para umalis. Di ba masakit? Yan ang katotohanan. Nasaan ang pagmamahal? Ikalawa, ang pera ng magulang ay palaging para sa anak. Kaya maraming magulang walang naipon. Di po ba? Kaya mga magulang walang naipon. Kasi yung mga anak tapos na ng college, pakain pa. Palamon pa, di po ba anak? Ang pera ng magulang ay palaging para sa anak. Ngunit ang malungkot na kwento, ang pera ng mga anak ay minsan wala man lamang para sa magulang. Di po ba? May mga magulang na nagpapalimos sa anak. Bakit? Isa lang dahilan, walang pagmamahal. Sana nakikinig ang anak. Di po ba na? Kadalasan ang magulang hindi yumayaman. Ang anak ang yumayaman. Pero ang malungkot na kwento, mayaman ang anak, kuripot sa magulang. Bakit? Walang pagmamahal. Ikatlo, ang yaman, kung mayaman, ang yaman ng magulang ay talagang gusto ng mga magulang na ito'y i-enjoy ng mga anak. Di po ba, anak? Yung mga magulang, gusto nila, kahit walang pera, sige na. Di ba? May mga anak pag dumadating sa bahay, Nay, akin na lang ito. Sige na. Di ba, anak? Mga sinungaling na magulang, di po ba, no? Mga sinungaling kayo, hindi po ba, anak? Yung kahit kayo ay gutom, yung bang may nagdala ng donut, gustong-gusto mo. Tapos dumating yung isang anak mo, Ma, akin na lang itong donut. Ano sabi ng magulang? Sige, yun na lang yan. Ay, ikaw, busog ako. Di ba na? Sinungaling di po ba na? Ha? Dahil lang sa pagmamahal sa anak. Di po ba? Totoo. Ay, bato-bato sa langit. Ang tamaan, buti nga. Di po ba na? Ha? Nawala ang pagmamahal.
Ang yaman ng magulang ay para sa mga anak. Ano sinasabi ng mga magulang? Anuin ko ba naman yan? Hindi ko naman yan madadala sa libingan. Sa inyo na yan. Di ba, anak? Pero ang yaman ng mga anak, kadalasan hindi kasali ang magulang. Di ba? Kasi walang pagmamahal. Kaya nga ang hamon, habang buhay pang magulang, ipakita mo ang pagmamahal. Sapagkat hindi sila habang panahon na naririyan. Hindi sila habang panahon na naririyan. Ang feeling pagkaminsan ng mga anak, naabot nila ang kanilang mga pangarap dahil lang sa kanilang sariling kakanyahan. Hindi nila naintindihan, naabot nila ang kanilang mga pangarap dahil nagsakripisyo ang magulang. Ang ating pong patron ay nag-iimbita na sana bumalik tayo sa pagmamahal. Hindi lang yung ginagawa mo ang tama dahil natatakot kang mahuli, kundi dahil malaki ang iyong pagmamahal. Ikatlo, isa sa tinuturo ng ating patron ay hindi siya natatakot na ipahayag ang mabuting balita. Sino po sa inyo ang nagkukwento tungkol sa ating pananampalataya? Marami sa atin nagchichismis. Pero, ilan lang nagkukwento tungkol sa ating pananampalataya. Sa panahon nung Pentecost, nung unang Pentecost, kahit alam niya ng kanyang pananalita, ay maaring hindi maintindihan ng lahat, pero ipinahayag niya ang kanyang pananampalataya. At dahil doon, ang Espiritu Santo ang nagbigay ng pagkaintindi sa mga tao. Nagbigay ng pagkaintindi. Ipinahayag niya ang pananampalataya. Ginamit niya ang kanyang biyaya, ang kanyang kapangyarihan para pagalingin ang mga may sakit, palakarin ang mga pilay. Inaanyayahan tayo na tularan siya sa kanyang pamumuhay, pananampalataya, na kung saan nagdudulot ito ng pag-asa sa kanyang mga kasama, sa kanyang komunidad, at sa kanyang mga pinaglilingkuran. Paulit-ulit ko po itong sinasabi. Tayo po ay mayroong 3 obligasyon bilang binyagan. 3 obligasyon. Ano po yon? Sambahin ang Diyos, to worship God, preach the gospel, ipahayag ang mabuting balita. 3rd, serve the poor, paglingkuran ang maralita, ang mahihirap. Di po ba, Alam po ninyo, marami sa atin sa taong simbahan, hindi na inaamin na tayo nagchichismisan. Di ba ba, Tabi ha, tabi. Ang malungkot na kwento dito, yung iba, mga naglilingkod sa simbahan. Habang naghahanda ng isusuotin, habang naglilinis, habang nagbibilang ng pera. Naku, chismisan. At pag sinabing, nagchichismisan na naman kayo. Si Father naman, hindi kami nagchichismisan. Anong ginagawa niyo? Sharing. Hindi na inaamin na nagchichismisan. Sharing. Ano po? Di ba? Yun ang malungkot na kwento.
Kaya hindi natin maitama ang pagkakamali kasi hindi natin kayang tanggapin ang ating mga pagkakamali. Hindi po ba, na? Aminin. Aminin. Mga minamahal na mga kapatid, paulit-ulit ko po itong sinasabi. Live your life well because you might be the only Bible people are reading today. Live your life well because you might be the only Bible people are reading today. Ayusin mo ang iyong pamumuhay, baka ikaw na lang ang Biblia na binabasa ng ibang tao. Bakit hindi tayo nakakahikayat ng ibang tao magsimba? Sabi nga ni iba, ba't ako magsisimba? Yan nga, simba na simba eh. Ganyan pa rin ang buhay. Di po ba, na? Yan nga, simba na simba eh. Kuripot. Yan nga, simba na simba eh. Chismosa. Yan nga, simba na simba eh. Lasenggo. Di ba? Bakit? Ang pagpapahayag ng mabuting balita ay hindi lang yung tayo nagsasalita, kundi ipinapakita natin sa ibang tao kung ano ang tama. Kung ano ang tama. Mahalaga po yan. Pang-apat. Ito, mahalaga ito. Kailangan yung maintindihan ito. Kung gusto nyong magkaroon ng bagong buhay, kailangan nyong talikuran ang lumang pamumuhay. Hello? Sapagkat hindi kayo pwedeng magkaroon ng bagong buhay kung patuloy nyong gagawin ang dati nyong ginagawa. Tama po ba? Hindi kayo pwedeng magkaroon ng bagong pamumuhay kung patuloy nyong ginagawa ang dati nyong ginagawa. If you want something new, you must do something you have not done before. Kung gusto nyo ng bagong pamumuhay, ay dapat tinatalikuran nyo ang dati nyong ginagawa. Di po ba, na? Di pwede. Alam po ninyo, hindi naman tayo tumanda ng biglaan. Hello? Wala namang nagising ngayon, matanda na. Di ba ba, no? Ang pagtanda ay paunti-unti. Di po ba, na? Ang pagkakasakit ay paunti-unti. Bakit? Kasi paunti-unti mong kinakain ang bawal. Tama po ba? Parang bigla kayo natulala. Ha? Walang biglang nagkaroon ng hypertension na kahapon ay wala. Hindi. Pag kinakain mo ang bawal ng paunti-unti, darating ang araw, lalabas ang sakit mo. Walang biglaan. Dahil mahilig tayo sa anon? Konti na. Di po ba, no? Pinagbabawalan kayo. Bawal mo sa inyo, konti na. Di po ba, no? Wala. Alam niyo naman ako'y na-stroke. At ayaw ko nang balikan yung dati kong ginagawa. Hindi ko na kinakain ang mga dati kong kinakain. Ang sabi ng doktor, basta masarap, bawal. Di ba ba, no? Kanina, may suman. Gusto ko sana.
Bawal. Kasi tataas ang blood sugar. May nilagang saging, masarap sana. Kaya lang, bawal. O hindi kinain ko kamote. Ano po? Kamote, nilagang kamote. Di ba? Kung hindi ka magtitimpi, ay baka atakihin ka uli. Di po ba, anak? Sabi nga ng mga kaibigan ko, sabi, ay, ang galing ng doktor mo. Wala man lamang palatandaan na ikaw na stroke. Sino ba yung mga doktor mo? O, pinakilala ko mga doktor ko. O, pinuntahan nila. O, nung makita ko sila, sabi, ano, kumusta? Ay, ang hirap, ang higpit ng doktor mo. Ang higpit. Ay, anong ginawa mo? Naghanap ako ng ibang doktor. Ganun tayo eh. Ayaw natin ng mahigpit. Anong aking paalala? Lalong-lalo na sa mga may edad. Sorry for the words, ha? Sa mga may edad. Pag kayo po'y pinagbabawalan pa ng doktor, may pag-asa pa kayo. Tandaan nyo yan. Pag sinabihan ko, Nay, bawal yan. May pag-asa pa kayo. Pero pag sinabi ng doktor, ay, hindi. Pwede nyo nang kainin kahit ano. Malapit na kayo. Ano pa? Malapit na kayo. Mag-enjoy na lang kayo kasi malapit na kayo. Nakuha po ninyo? Pag kayo'y pinagbabawalan, may pag-asa pa. Ano sabi nila? Pag ikaw ay tinutukso pa ni Satanas, may pag-asa ka pang makarating sa langit. Pero pag hindi ka na tinutukso, siguradong impyerno ka na. Nakuha po ninyo? Pag kayo hindi na nakakaramdam ng tukso, ibig sabihin, sigurado na kayo sa impyerno. Kaya pag nilayan ninyo, hindi na kayo natutukso, Opo. Tinalikuran ni Pedro ang kanyang dating pamumuhay. Hindi lang ang dating pagkatao. Tinalikuran niya ang kanyang dating pagkabuhay. Ikalawa, alam po ninyo, basahin niyo ang Biblia. Walang sino mang tao, maliban kay Pedro, na nakalakad sa ibabaw ng tubig. Wala. Ang mga Israelita, nang sila ay dumaan sa pulang dagat, Red Sea, hindi naman sila lumakad sa ibabaw ng tubig. Hinati ang dagat. So, hindi sila lumakad sa ibabaw ng tubig. Si Elias, hindi rin siya lumakad sa ibabaw ng tubig. Nung kanyang hinampas ang tubig ng Jordan, nahati. Kaya hindi rin siya lumakad sa ibabaw ng tubig. Si Elijah, ganun din. Hindi rin siya lumakad sa ibabaw ng tubig. Hinati din ang ilog ng Jordan. Isang tao lang ang nakalakad sa ibabaw ng tubig. Sino yon? Si Pedro lang. Si Pedro lang. Si Maria hindi nakalakad sa ibabaw ng tubig. Bagamat si Jesus ay nakita nilang lumalakad sa ibabaw ng tubig. Maliban kay Jesus, si Pedro lang. Na kung saan, sinabihan niya, napakaliit lang yung pananampalataya. Kahit na maliit ang kanyang pananampalataya, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Gusto natin na mayroong milagro sa buhay natin, dagdagan ang pananampalataya. Dagdagan. Mahirap yung magaling kang magdasal, pero wala kang pananampalataya. Magaling kang magnubina, pero wala kang pananampalataya. Mahalaga may pananampalataya. Ano ibig ko sabihin? Naniniwala ka na kung ano man ang iyong hiningi sa Diyos, ipagkakalob ito sa iyo ng Diyos.
na pag sinabi ng Diyos, huwag mong kainin yan, hindi mo talaga kakainin. Marami pong pari sa Pampanga. Pero hindi ibig sabihin, yung mga anak, kung kayo may mga anak na lalaki, na binata, ay hindi nyo na pagpapariin. Ako po ay vocation director. Alam nyo, hanggang ngayon, ang problema ay nag-iinganyo ka ng kabataan na magpari. Magpari. At pag sinabi mo sa magulang, Nay, pwede magpari ang anak mo. Pwede magpari ang anak mo. Alam po ninyo, ang sagot ng maraming nanay, Father, wag, sayang. Isipin nyo, pinagpapari nyo, Nay, pwede magpari ang anak ninyo. Ang sagot, Father, wag, sayang. Bakit sayang? Di po ba? Bakit sayang? Alam mo ang sagot? Gwapo eh. Ayaw pagpariin dahil gwapo. Ano ba naman niya? Bakit? Pangit ba kami? Ha? Nasamantalang marami sa inyo, bago pumasok sa simbahan, sinisilip muna kung sino nagmimisa. Di po ba, anak? Sino nagmimisa? Ayaw ko maitim. Di ba? Di ba? Bakit ang ibibigay nyo ibibigay nyo sa Diyos, pangit? May mga magulang, Father, yayain mo naman ang anak ko magpari. Nasaan po yan? Kasi ayaw magtrabaho. Ano ka? Pagpapariin mo yaw magtrabaho, anong klaseng pari yan? Hindi rin niya magtatrabaho, di po ba, ano? O kaya, Father, pagpariin mo naman ang anak ko. Inom lang ng inom. Ano ka? Di ba? Ay, di magilasing kong pari yan. So, ang problema natin, kung ano yung latak, yun ang pinagpapariin natin. Dapat kung ano yung pinakamaayos. Nagkamali si Pedro, pero hindi ibig sabihin, siya ay latak. Hindi. Maayos siya. Maayos ang kanyang pamumuhay. Maayos ang kanyang pagkatao. Maayos ang kanyang pagninegosyo. Bilang isang mangingisda. Mahalaga ito sa ating pagkaintindi kung bakit meron tayong debosyon kay San Pedro. Meron siyang pananampalataya. At panglima, ano ang panglima? Bagamat sinabi sa kanya ni Jesus, upon this rock, di ba? You will build my church. Siya ang unang Santo Papa, pero hindi siya namuno na kung saan siya itinitingala. Namuno siya ng merong paglilingkod. Peter focuses on being a servant leader. Sabi niya sa mga sumunod sa kanya, be a shepherd of God's flock. Nawa ikaw ay maging pastol ng sambayanan ng Diyos. Ano ibig sabihin ng pastol? Sabi nila, ang pinakamahirap daw alagaan ay tupa. Tupa. Sapagkat matitigas ang ulo. Ano po? Mahirap alagaan ang tupa.
At dahil mahirap alagaan ng tupa, dapat mahaba ang iyong pasensya. Mahaba ang pasensya. Ano pa? Si Pedro ay nag-aanyaya na ang kanyang mga deboto ay mahaba ang pasensya. Pagka minsan, mabuti pa ang tinapay, may pasensya, no? Ha? Nakakain na ba kayo ng pasensyang tinapay? Di po ba, ano? Ha? Sari-sari na lang ang tinapay ngayon, di po ba, ano? May pasensya, may regla. Ano po? Yung kulay pula. Sabi, ano tinapay yan? Regla. Ah, bakit regla? May pula. Ah, ano ka? Di po ba? Ano? Sari-sari na lang. Ano po? Pandimonay, pandinora. Ano po? Dapat ang mga deboto ni San Pedro ay merong pasensya. Ulitin ko po, 5 bagay kung bakit may debosyon tayo kay San Pedro. Unang-una, merong pagbabago ng buhay. Ikalawa, may kababaang loob na talikuran ng kasalanan. Ikatlo, merong pagpapahayag ng mabuting balita, hindi sa pagsasalita, kundi sa uri ng pamumuhay. Pang-apat, merong malaking pananalig o pananampalataya sa Diyos. At ang pang-5 ay merong mahabang pasensya. Ano pa? 5 bagay na pwede nating tularan ang ating patron. Kung naiintindihan po natin ito ang dahilan kung bakit kailangan nating ipalaganap ang debosyon ni San Pedro. May dahilan na tayo ngayon. At paano natin ito ipapalaganap? Hindi yung tuwing piyesta lang tayo masigasig. Hindi tuwing piyesta lang tayo, sabi nga, nagkakagulo sa simbahan. Pag may nobina, puno ang simbahan. Hindi po ba, no? Pero pag pang-araw-araw, wala. Di ba? Wala. Hindi. Mahalaga sa pagpapalaganap ng ating debosyon kay San Pedro ay pinapakita natin ito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Minsan nakwento ko na ito. Paano mo nalalaman ang isang parokya ay umuunlad? Paano mo nalalaman? Unang-una, mayroong pagdami na nagsisimba. Paano malalaman na dumadami ang deboto ni San Pedro? Dumadami ang nagsisimba. Hindi lang sa araw ng piyesta, hindi lang sa araw ng nobina, kundi tuwing may misa. Lalong-lalo na pag linggo. Ano pa? Lalong-lalo na pag linggo na pangilin. Isa sa palatandaan ng paglago ng debosyon ay dumadami ang nagsisimba. Ikalawa, dumadami ang tumatanggap ng sakramento. Dumadami ang tumatanggap ng sakramento. Ano ibig sabihin doon? Dumadami ang nangungumunyon, dumadami ang nangungumpisal, dumadami ang nagpapakasal, dumadami ang nagpapabinyag. Yung patay, wala kayong magagawa doon. Hindi naman maganda sabihin, maraming namamatay. Hindi maganda, hindi po ba, no? Pero, idinadaan sa loob ng simbahan bago ilibing. Di po ba, na? Dumadami. Hindi yung live-in ng live-in. Nagpapakasal. Ang hirap sa atin, ayaw magpakasal, at ang sinisisi ay simbahan. Ba't ayaw nyo magpakasal? Ang mahal ang mahal. Hindi naman mahal magpakasal. Ang mahal, ikaw. Bakit mahal? Gusto mo maraming bulaklak.
Gusto mo ang daming bulaklak. Gusto mo ang daming dekorasyon. Ay talagang mahal, di po ba? Ano? Gusto mo may choir, di ba? Ano pa? Gusto mo may handa. At pag naghanda, gusto mo in grande. Ay talagang mamahal. Pag tinatanong mo, ba't hindi po kayo nagpapabinyag? Wala po akong panghanda. Ay, pwede kang maghanda ng walang binyag, pero pwede kang magpabinyag ng walang handa. Hindi magkasama yon. Pwede kayo magpakasal ng walang handa, walang dekorasyon. Kayo lang. Mag-asawa, isang ninong, isang ninang. At pwede kayong maghanda ng walang kasalan. Naintindihan po ninyo? Palagi nating inuugnay yung kainan kasi ang hilig nating kumain eh. Tayo mga Pilipino, lalong-lalo na kayo mga Kapampangan, sorry, ang hilig nyo kumain. At pag kayo kumakain, sangdamungal na sausawan. Di po ba, no? Talagang yung aking kaklaseng paring, ano ba naman yan? Ang dami mo sausawan? Di po ba, no? Kasi talagang ang mga panlasa nyo kakaiba eh. Di po ba, no? Kaya pag tinanong, kumusta ang binyag? Di masarap ang handa. Palaging inuugnay yung handa sa sakramento. Hindi. Umuunlad ang debosyon, dumadami ang nagsisimba. Umuunlad ang debosyon kapag marami ang tumatanggap ng sakramento. Ikatlo, umuunlad ang debosyon kapag nakita mong marami na ang naglilingkod. Marami na naglilingkod. Hindi yung sila lang palagi ang nagbabasa, sila lang palagi ang lay minister, sila lang palagi ang choir, sila... Hindi. Umuunlad ang debosyon kapag dumadami ang naglilingkod. Umuunlad ang iyong debosyon kapag ikaw ay naglingkod. Naintindihan po ninyo? Yung iba sa atin namatay na lang, na walang ginawa ang umupo dyan. Maglingkod kayo. Ang daming pamamaraan para mapaglingkod. At huwag niyong pipilitin yung hindi para sa inyo. Ano ibig ko sabihin? Wala ka naman boses, gusto mo choir. Di ba ba, anak? Ha? Hinihikayat ko mga lalaki, mag-lay minister kayo. Gusto nyo mabilis ang misa, ayaw nyo mag-lay minister. Kaya matagal eh. Alam po ninyo, kapag ang communion ay nakadalawang kanta, ibig sabihin kulang ang lay minister. Kasi hindi naman pwedeng madaliin ni Father yan. Di ba ba, no? So, alam nyo na, kung nakakadalawang, pagka minsan, 3, minsan 4, di ba, no? Ibig sabihin, kulang ang nagpapakomunyon. At yung iba, namimili pa. Namimili pa. Totoo ba? Oo, namimili. Nakapila na siya si Father. O, doon ako. Lumipat si Father. Di ba totoo? Mag-serve kayo. Ang tinatanggap nyo si Kristo. Di ba? Siguro sa sobrang tagal na hindi nagsisimba, dala ng COVID, yung iba ngayon hindi na marunong sumagot. Pag sinabi ang katawan ni Kristo, ang sagot ay, Amen. Tama po ba?
Amen. Ang katawan ni Kristo, amen. May mga misa ngayon, ang katawan ni Kristo, thank you, Father. Ano ka? Matagal na siguro hindi nakakapagsimba. Inuulit ko yung mga kalalakihan, mag-lay minister. Ano pa? Mag-lay minister. Hindi kung kailan kayo matanda na, saka kayo magsiserve bilang lay minister. Ang hirap po. Ha? Pag matanda na kayo, one to one. Ang tagal makarating ni Kristo mula sa altar papunta sa tao. Di po ba na? One to. Ha? Kaya pagdating ng Ash Wednesday, lalaki ng krus nyo sa noo. Kasi nanginginig ng kamay ni Lolo. Buong mukha nyo, may chok. May abo. Di po ba na? O kung hindi nyo kaya, maging kolektor. Kolektor. Di po ba, ano? Pero sana naman yung kolektor, malakas-lakas pa. Hindi yung mabagal na rin. Ha? Tapos na ang misa, hindi pa siya tapos. Di ba, ano? Kung wala kang boses, hindi ka pwedeng lay minister, hindi ka pwedeng lektor, baka naman pwede kang kolektor, di po ba, no? Para mabilis-bilis. Kasi pag kukunti ang koleksyon, talagang ayaw ni Father magpatuloy ng misa. Tapusin ang koleksyon. Ha? Doon sa unang parokya ko, ha? Ang aking kolektor, ang yumaong si Aling Kuring. Ang tanda na. Isa-isahin niya lahat na nagsisimba. At hindi yun naalis na hindi ka nagbibigay. Kasi ang hirap ng parokya namin. Hindi ka, aantayin ka nun, aantayin ka talaga. At pag ikaw ipatungo-tungo, susundutin ka nun. Sabihin ko, Aling Kuring, nagagalit ng tao. Ano sabi niya sa akin? Hindi ka pa pinapanganak, kolektor na ako. Di ba? Hindi, tumulong. Naintindihan po ninyo? Dumadami nagsisimba, madami tumatanggap ng sakramento, dumadami naglilingkod. Pang-apat pa lang, yung dumadami ang koleksyon. Pang-apat pa lang yun. Kasi talagang marami sa atin kuripot, sorry for the words. Ano po? Di ba? Yang sa inyo, yung kolektor na yan, koleksyon. Ha? Hindi naguhulog yung iba. Pinipitik yung ilalim para kunwari mahinulog. Di po ba, ano? Pinipitik ang ilalim. Pag basket, tinatapik ang ilalim para kunwari mahinulog. Di po ba, ano? Kita ni Lord yan. Kita ni Lord. Ha? Huwag niyong sasabihin, pag sinabi sa inyo ng Diyos, magsimba ka naman. Huwag mo sasabihin, busy ako. Huwag kayong palaging busy. Pag kayo nagkasakit, sabi mo, Lord, pagalingin mo naman ako. Sasabihin siya ni Lord, busy ako. Palagi kang busy para sa Diyos. Ngayon, pag mahihingin ka, busy. Baka busy rin sa iyo ang Diyos. Maliwanag po ba? Dumadami ang nagsisimba. Dumadami ang tumatanggap ng sakramento. Dumadami ang naglilingkod. Ha? Dumadami ang koleksyon. Bakit? Because if you are nourished, you are supposed to give. If you are nourished, you are supposed to give. The least you can do as an act of gratitude is to support the work of the church.
to support the work of the church. Alam po ninyo, hindi naman pwedeng pangbayad ng Meralco yung ipagdadasal ko kayo. Di po ba, no? Pwede po ba yan? Pag dumating na yung kolektor ng Meralco, o sige, ipagdadasal kita. Ano ka? Puputulan ka ng kuryente. Pag dumating na yung kolektor ng tubig, hindi naman pwedeng ipagdadasal ko kayo. Puputulan kayo ng tubig. Siyempre si Father, nagbabayad ng kuryente, nagbabayad ng tubig, nagbabayad ng telepono, di po ba, no? Doon sa dati kong parokya, nako, ha? Ang koleksyon, 1850. Paano ka mabubuhay sa 1850? 25 nagsimba. Ang koleksyon, mayroon pang hindi nagbigay. Nakuha po ninyo? Grabe! Sabi ko sa kanila, pag hindi nyo tinaasan yung koleksyon, tatanggap ako ng labada. Ano po? Kaya pag nakita nyo, marami na sinampay, naghanap buhay na ako. Mabuti tumaas ang koleksyon. Ano po? Dumadami nagsisimba, dumadami tumatanggal ng sakramento, dumadami naglilingkod, tumataas ang koleksyon. Ano po ang panglima? Ang panglima ay naghihikayat tayo ng ibang tao para magsimba. Nanghihikayat. We invite people to go to Mass. Maaring hindi nyo kayang magpahayag, hindi nyo kayang mag-share, hindi nyo kayang kumanta, hindi nyo kayang magbasa, hindi nyo kayang mag-lay minister, ano pa? Kung ano man. Pero pwede kayong magyaya na sabihin sa ibang tao, uy, simba po tayo. Di po ba? Magsimula sa pamilya. Uy, simba tayo. Mga anak, simba tayo. Hindi puro TV, hindi puro cellphone. Simba tayo. Di po ba, na? Yayain ninyo. Magyaya kayo. Sabi nga ng isang obispo, noong unang panahon, ang mga bahay may altar. Di po ba, na? May altar ang mga bahay. At pagdating ng alas 6, nagro-rosaryo. Ha? Ngayon daw, pag pumasok ka sa bahay, wala nang altar. Merong malaking TV. At pagdating ng alas 6, nagbibidyoke. Ano pa? Nagbago na. Nagbago na. Kaya, dumadami ang problema ng pamilya. Sa ayaw at sa gusto nating tanggapin, dumadami ang problema sa pamilya dahil marami sa atin hindi na nagdadasal. Hello? Naintindihan po ba ninyo yan? Dumadami ang problema dahil hindi na tayo nagdadasal. Kaya pag kayo ay may problema, ang una niyong tinatanong at tatanungin ang inyong mga sarili, ako ba'y nagdadasal pa? Kadalasan, marami ang may problema dahil hindi na nagdadasal. Hindi na nagsisimba. Di po ba, ano? Kahit man lang bago kumain. Kahit man lang bago kumain. Pag tinanong mo ang ilang kabataan ngayon, ano ang alam mong panalangin? Wala. Ano ang alam mo? Yung kabataan walang ginawa kundi ML ng ML. Alam mo ML? Mobile Legend. Wala. Computer ng computer.
Ilan na lang ang marunong magrosaryo. Ilan na lang. Ang malungkot na kwento ng kabataan ngayon ay ilan na lang ang marunong sa buhay. Alam niyo po ba, ayon sa pag-aaral, hindi lahat ng kabataan ngayon marunong magsaing. Alam niyo magsaing? Marunong lang kumain. Pero hindi na marunong magsaing. Marami sa kabataan ngayon ni hindi marunong magbukas ng dilata. Bigyan nyo ng dilata, hindi marunong magbukas ng dilata. Paano mabubuhay yan? Ang sagot niyan, mayroon namang Jollibee. Ay! Kaya pag nag-asawa yan, maghihirap yan. Ang paglago ng debosyon kay San Pedro ay 5. Di po ba, no? Itanong nyo ngayon ang sarili nyo. Nagsisimba ba ako? Tumatanggap ba ako ng sakramento? Naglilingkod ba ako? Naghahandog ba ako? Ano pa? Naghahandog. Panglima ay, nanghihikayat ba ako para sa ibang tao na magkaroon ng debosyon kay San Pedro? Bakit yung ibang taga-ibang bayan dumadayo dito? Bakit nagkaroon sila ng debosyon na hindi sila taga rito? Simple lang. Simple lang ang sagot. Di po ba, na? Mga minamahal na mga kapatid. Kaya, bumalik tayo sa panalangin. Di po ba, no? Di ko makalimutan kasi nung na-stroke ako, yung dating mother butler ng dating parokyang pinaglilingkuran ko, matagal na nakaupo yun sa wheelchair, na-stroke. At ibinalita sa kanya ng kanyang anak, Nay, na-stroke si Father. Hindi magandang kalalagayan. Naku, umiyak. Umiyak ang nanay niya. Sabi niya, mga anak, tayo'y magtipon-tipon, tayo'y manalangin. At nagtipon-tipon ang kanyang mga anak. At sabi niya, tayo'y magkapit kamay. Nagkapit kamay. At sabay-sabay nating dasalin para kay Father. Bless us, O Lord, in this thy gifts. Gumaling naman ako. Gumaling. Kaya lang parang hindi tama yung panalangin, no? Ha? Mahirap yung naghihingalo ka lang. Ipatong natin ang kanyang mga kamay sa kanya at sabihin natin, bless us, O Lord. Diba na? Bakit? Nakalimutan mo na magdasal eh. Nakalimutan mo na nagdasal, di po ba? Na? Maliwanag po ba? Kung unang-una, bakit tayo mayroong debosyon kay San Pedro? Ikalawa, paano natin palalaguin ang ating debosyon? Ano po? 5:30 na. Tama na. Di po ba? Haba na, di ba? Ha? Hari nawa may naintindihan kayo. Di po ba, no? Ang pahabol ko lang ay, tulad ng ating patron, pag naglingkod ka sa simbahan, dapat mayroong pagbabago ang iyong buhay. Pag naglingkod ka sa simbahan, mayroong pagbabago ang iyong buhay. Pag tumatanggap ka ng sakramento, mayroong pagbabago ang iyong buhay. Kung 7 araw ka nagchichismis, dapat 5 na lang, 5. Ano po? May pahinga. Ano po? May pahinga.
Yung daw mga chismosa, pag tinikom ang bibig, para hindi magchismis, ang itsura daw ng kalamang bibig ay parang puwet ng manok. Gumagalaw ng gumang. Kasi sanay na nagsasalita. Pangit, ano? Ha? O kung hindi nyo naintindihan, bumili kayo ng manok sa palengke, tingnan nyo ang puwet. Ano po? Pag kayo ay chismosa, ano po? Ganyan ang itsura ninyo. Mahirap yung kayo nakahiga na sa kabaong, nakahaba pa ang uso nyo. Parang may gusto pa kayong sabihin, di po ba? Na? Ay, mahirap yun. Okay po. Ihanda po natin ating kalooban para sa banal na pagdiriwang ng Santa Misa at sana po nakatulong ang ating pagninilay, nakatulong kung bakit tayo may debosyon kay San Pedro at paano natin palalaguin ito. Amen? Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Maraming salamat po.